Good morning, November 16. Andito tayo ngayon sa Vermosa. Ayan. Kung papansin nyo, may mga nag-aabang na mga siklista, no? Ayan. Meron kasi tayong babatiin ngayon. Meron tayong babatiin ng happy birthday ngayon. Ano to eh? Birthday ride ni Philippine Looper Big Salas. Sila oh. The birthday boy. Happy birthday! Salamat po na Tatay Oli daw! Good morning! Yo, what's up mga munta? This is Kuya Maki at binabati ko lang ng happy birthday ang kuya, tatay, tropa ng sa Pakwahan, si Tatay Vic. Mag-ingat ka lagi sa lahat ng ride mo. Alam namin na matigas ang ulo mo kasi layas ka na layas. Kaya joke lang. Ito tayo lagi lang mag-iingat at baunin mo lahat ng masasayang samahan natin para di ka malungkot sa ride mo. Yun lang. Happy birthday! Good morning. I'm Jan. Nakilala ko si Sir Vic sa Tokwaan nung pandemic pa. Yun. At nagagawa siya ng mga bracelet. At naging yun. Kalauna, naging close friends, kaibigan, kasama sa tambayan. Hanggang yan, naisipan niya mag-Philippine Loop. Pala si Don Don, kasama ko si Jan parati sa Tokwaan. So na-meet namin si Sir Victor doon sa Tokwaan. Yun, nakikita namin natutulog siya doon sa Tokwaan. Tapos, yun, nalaman namin na pala siya, Philippine Looper. So, masasabi namin kay Sir Victor, happy birthday. Happy birthday, Sir Vic. Ride safe sa mga pupuntahan mo pang magagandang mga lugar. Yan. Ako po si Krister. Una kong na-meet si Sir Vic nung sa workshop niya dun sa Batcave, yung sa bracelet workshop. Congrats nga pala sir dun sa katapos lang na North Loop mo. Long live sa atin at enjoy sa ride. Apo. Happy birthday! Po si Romel Arzaba. Nakilala ko po si Tay Vic sa Facebook lang po nung nakita ko yung pagra-rides niya at isa po ako sa mga na-inspire niya sa kanyang paglalakbay kahit wala siyang pondo sa kanyang paglalakbay pero natapos niya yung kanyang Philippine Loop at para sa akin isa siyang inspirasyon ng paglalakbay. At Tay Vic, maraming salamat at isang biyayang nakilala ko kayo. Maligayang kaarawan, happy birthday and dasal ko po yung mabuti niyong kalusugan at gabayan kayo palagi na maging safe sa daan and hoping Tay Vic na masundan ko rin yung mga yapak nyo sa Philippine Loop and praying na matuloy din yung Philippine Loop. Salamat po sa pagbibigay ng inspirasyon sa akin. Happy birthday, Tay Vic. Hello, good morning. I'm Lito Riaso. Nandito ako ngayon para sumuporta at saka bumati ng happy birthday kay Vic. Nakikita ko kasi yung mga ginagawa niya at saka yung mga na-encourage ako. So, medyo mahirap yung ginagawa niya. On my own little way, ginagawa ko kung paano yung magbisikleta talaga, pinipilit ko. Maraming salamat and happy birthday. Okay, maraming salamat po. Good morning. So, kami nga pala ang Jetstar. Ako si Steffi Star, siya naman. Ako si Jet. Napapanood namin yung mga review ni Sir Victor Salas at inspirasyon namin siya sa pag-tour ngayon. At ayun, happy birthday po, Victor Salas. Idol po namin kayo. Ride safe palagi. Hello, ako nga po pala si Arjun and happy birthday po kay Sir Victor.
Nakilala ko siya dahil sa mga napapanood ko sa social media tungkol sa kanya and sobrang na-inspire na bumalik sa pagbabike ulit. Happy birthday po kay Sir Victor. So, ride safe po always. Magandang umaga. Happy birthday, Sir Vic Salas. More power at saka sige lang, ikot lang na ikot sa buong Pilipinas. Marami tayong matutuklasan. Happy birthday ulit. Magandang umaga po. Ako nga pala si Dandin Maglasang ng D-Works, sa Ma'am Pats po. Mrs. ko po siya. Kay Sir Victor po, happy birthday po Sir Victor. Happy birthday po. Sana po good health and pagpatuloy niyo rin pa rin po ang advokasya ng pagbabike para marami pong mainggan yung mga tao na magbike din po. Kahit hindi naman loop o basta bike lang, using bike, maganda na rin po sa ating community. Nakilala nga po pala namin Sir Victor dahil nga rin po sa pumapalo din po kami sa kanya dahil sa hilig na rin po namin mag-bike. Tsaka gustong-gusto namin ginagawa ni Sir Victor dahil siya yung parang sa akin na gawing posible ang imposible po. Yun lang po. Maraming salamat po Sir Victor and happy birthday po. God bless. Yo! Victor Salas, nakita ulit tayo. So happy birthday sa iyo. So ingat ka palagi, ride safe at kung ano pa yung mga travel mo sa magbigay ka pa ng mga kasiyahan sa mga siklista at yung mga naitutulong mo rin sa mga napupunta mong lugar. Okay? Alright? Peace out. Yeah, man. First of all, gusto kong batiin si Kuya Vic na happy birthday. Then, syempre, ang una ko na hiling sa Diyos na masumaba pa yung buhay niya. Tapos, maging healthy siya. Then, mapagpatuloy pa din niya yung mga ginagawa niya. Dahil sobrang nakaka-inspire talaga siya sa mga siklista na tulad ko. Kaya nga, eto, lagi ako nandyan sa kanya kasi nakikita ko talagang galing dito yung ginagawa niya. Sobrang masaya siya dun sa ginagawa niya para dun sa mga kababayan natin habang umiikot siya sa Pilipinas o kaya saan man na lugar siya napupunta. Anyway, ayun, masyado na mahaba. Anyway, Kuya Vic, happy birthday sa'yo and more birthdays to come. Hi, I'm Nico Lee from Cyclus Moto and Cycling Center and kami rin yung naghahawak ng Maru brand. So, how am I related kay Victor Salas? Bale, nakilala ko siya through Nards, no? At dahil sa kanyang mga advokasya, natutuwa kami. Kaya sinuportahan namin siya ng Maru. Kaya si Maru family ay todo suporta sa iyo, Victor Salas, at congratulations sa iyong North Luzon Loop, no? At masaya kaming binabati ka ng happy birthday. Congratulations at welcome back. Okay, sabay-sabay tayo na batiin natin si Sir Victor Salas. Anyway guys, maraming salamat sa pagpunta. Hopefully makapag-ride pa tayo soon na hindi lang ganito ka-exit. Samahan natin siya mag-ride. Ayun, Sir Vic, happy birthday para sa ito. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you. Okay, kainan na ha. Kain na po. Kain na. Okay. Kasyang-kasya sa bulso. Kain na po. Pasyaro na yata ako nakanta nito. Kain na po. Yung story niya una, umalis ako sa kilometer 0 bumabagyo. Pagdating ko dun sa unang workshop ko, umuulan. Tapos
Yung 10 municipalities na ginawa natin dun sa workshop natin throughout North Luzon Loop. Kasi may kaakibat siyang workshop. Tapos, kung iisipin mo siya, yung materials sa manggagaling, yung workshop is libre, dala ko yung materials na libre din. Kaya may nagtatanong sa akin, bakit libre daw yung materials na dala-dala ko? Kasi ito yung inano ko dun sa isip ko na isasabay ko yung bracelet, siya yung nagsusustain ng travel ko. At the same time, dun ko rin kinukuha yung pang workshop ko dun sa mga materials. Kaya yung amazing part niya, sobrang nakakalula dahil nasustain ko yung 10 municipalities dun sa travel ko na naka-accomplish natin yung workshop na ito yung nagsusustain. Kaya yung mga nagbabalak na mag-Philippine Loop, ito po yung tignan natin na naging bakas ng travel ko na wala akong financial support. Tinanong nila ako kung magkano yung dala ko nung nagpunta ako ng Kilometer Zero, paalis ng papunta ng Bulacan, nung nag-umpisa. Pero 400 lang po yung dala ko. Tapos throughout the travel, doon siya nagkakaroon ng yung mga municipalities na may workshop ako, kailangan po makagawa ako ng maraming bracelet para yun ang ilalatag ko. Doon siya nagkakaroon ng benta. Tapos doon din nanggagaling yung pang-workshop ko. Siguro naka-4 ako na shipment doon sa 10 municipalities para doon sa mga workshop ko dahil. Kaya sobrang experience natin yung municipality na ng total support, lalo na sa Masinloc. Nakapag-ipon ako para dun sa susunod ng mga materials na gagawin ko. Masinloc, Bigan, lahat po ng mga workshop ko na ginanap dito sa North Luzon, yun po yung municipalities na tumulong sa akin nung unang ginawa ko itong Philippine Loop. Pero wala akong workshop before. Dala ko lang po yung mga gawa kong bracelet sa travel ko. Tapos humihinto ako, pandemic noon, lahat po ng hinintuan ko, puro checkpoint. Akala ko hindi ako makakarating ng Apari. Kasi hinahanapan ako ng mga documents to travel. Pero yung bracelet ko din ang nag-connect dun sa mga sundalo. Kaya sabi ko, kung gagawin ko yung Philippine Loop, gagawa ako ng workshop dito sa North Luzon. Tapos yung mga taong tumulong sa akin, yung bata sa Aritaw, yung naka-wheelchair dito sa Apari, minute ko po sila. Pati yung pamilya na tumulong sa akin bago ako umakyat ng Dalton Pass. Kaya itong sa travel ko, hindi mo siya masasabi na tadhana, no? Pero yung destiny na makita ko sila ulit na wala kaming conversation sa Facebook. Puro dun sa natatandaan ko, dito ako uminto, dito ako kumain, sila yung nagbigay sa akin ng tulong. Hinanap ko po yun dito sa travel ko kasi yun yung purpose ng una. Nakikitain ko yung natulong sa akin nung nag-North Luzon Loop ako ng pandemic. Pero ito talagang ipinakita niya. Yung bata sa Aritaw, siya yung pag-akit ko ng Dalton Pass na ginabi na ako. Tapos meron ako nakita sa bandang Sulani na may bata na nagbabike. Sabi niya, kung saan ako pupunta, sabi ko, naghahanap ako ng matutuluyan. Sabi niya gano'n, meron po dito barangay hall. Kaya yung bata na yun, hinanap ko siya nung pagdating ko ng Aritaw. Yung pagkakataon, iba yung gumuguhit sa travel ko. Yung mga namit kong bata nung nasiraan ako sa Aritaw ng bisikleta, sabi niya, merong bike shop dito. Pero habang ginagawa yung bisikleta ko, iniisip ko na yung bata doon sa city na yun, na yung tumulong sa akin. Pero alam nyo, sobrang gabi yung destiny talaga na namit ko yung bata. Ngayon, hindi na siya nagbabike, pero concentrated siya dun sa school, sa pag-aaral niya. Kaya pinahanap ko, yung tumulong sa akin ng mga bata is circle of friends niya sa Facebook. Kaya tinanong ko kung pwede nilang i-connect sa akin yung bata. Namit ko siya. Kaya yung tumatayo yung mga balahibo ko sa mga lugar na napuntahan ko na tumulong sa akin. Sa Apari, yung naka-wheelchair nung natulog ako sa 7-Eleven, sabi niya, bakit ka matutulog sa 7-Eleven? Dito, bakante yung bahay ko.
sobrang yung pag-connect sa akin ng tadhana doon sa mga lugar na pinuntahan ko is may relevant siya doon sa ginagawa kong workshop. Katulad sila, sabi nila, yung Maru is main circle. Ito yung tinatravel ko, iniikot ko yung buong Pilipinas. Kaya yung pag-alok sa akin ni Sir Nico na bigyan ako ng bike, sponsor nila ako. Talagang relevant siya dun sa travel ko. Kaya yung connection between yung Maru dun sa look ko is talagang yung experience level niya sobrang taas. Yung gamit kong bisikleta, hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo pinabayaan. Pagka nakikita ko yung post ng Maru Bicycle Philippines, ng Star Bike regarding dun sa travel ko, kasi hindi ko yun nagagawa. Nai-edit nila yung mga pictures na mga sinesend ko sa kanila at saka yung mga pinapost ko. Doon sila nag-grab. Kasi hindi ako nag-document ng mga videos kasi wala akong puro mga pictures lang. Yung entire na Philippine look ko, yung last part is yung North Luzon. Yung pagiging successful niya. Until now, lumulutang ako kasi yung na-experience ko yung travel ko na may workshop pero wala akong financial support. Gusto mong mag-look, wala akong pera. Panoorin mo yung travel ko. Tignan mo siya kung paano siya nag-generate. Tinanggal natin yung boundaries between dun sa mayaman lang ang meron kakayahan gumawa ng mga travel na ganito. Pero totoo, kung wala kang 1,000 a day para dun sa accommodation mo, mahuhubusan ka ng pera. Lalo na yung travel ko is 1.5 years. Yung Philippine look ko na pangatlo, na iniisip nyo kung gagawin ko pa siya o hindi, no? Pero mas nagkaroon ako ng lakas ng loob kasi yung profession ko ang magbibigay ko para dun sa pangatlong Philippine look ko. Pero kung i-connect nyo sa una, yung profession ko ang inalis ko dahil sa depression ko. Pero dito, yung one, parang hinahanda lang ako kung ano yung magiging journey ko sa buhay. Yung pangatlo, na-fulfill ko yung sinabi ko na magkaroon ako ng workshop ng Visayas, Mindanao, Luzon. Ito yung part ng last na natapos ko siya. Yung accomplishment nung travel ko is ibang level. Hindi siya dun sa tinatawag na nakikipag-compete ako sa mga cycling communities, individuals na nagawa ko to kasi malakas ako. Nagawa ko to kasi yung determinasyon ko para sa sarili ko, para itayo ko ba. Kasi nandun ako sa depression side, nawalan ako ng ano sa sarili ko. Tapos siya yung iniiwan ko, diba? Pero siya pilit yung binabalik sa akin. Yung pagdating ko sa Vizcaya is destiny. Yung dumaan ako sa Solano, ito yung nakakaluwang part. Kasi yung punta ko sa Manila, yung tinatawag na PLT Resort sa Solano, Nueva Vizcaya, is kaibigan niya yung may-ari. Sabi niya, Sir Vic, pagka nasa Nueva Vizcaya ka, sabihin mo sa akin, para meron kang maganda naman na matutuluyan. Yung totoo yung kung saan ka pumunta, i-judge ka ng tao kung ano yung tsura mo, kung ano yung bisikleta mo. Nandun ako sa isang location, dito sa North Luzon, look ko na sabi sa akin, akala ko basura lang yung bike niya. Siya pala yung nagturo ng workshop doon sa City Hall. Gusto ko sana magpaturo. Sabi niya sa sarili niya. Tapos kinuwento sa akin nung nagsabi na, Kuya Vic, akala niya basura lang daw yung bike mo, yung dala mo. Tapos nalaman niya na ako yung nagturo ng workshop. Tapos gusto niya magpaturo. Minsan ginajudge tayo ng tao kung ano yung look. Nung nagpunta ako sa PLT Resort, ganun din, ayaw ko papasukin ng guard. Kasi sabi ko, imimit ko yung may-ari. Siguro, yung may-ari kasi mayaman sila, no? Sino mag-imit na isang nagbibisikleta lang, tapos ito yung itsura niya. Overnight lang sana ako doon kasi para doon ako magpahinga. Pero hindi ganun ang nangyari. 2 weeks po ako sa kanila. Tapos yung time na pagdating ko ng araw na yun, kinabukasan, meron silang malaking event. Meron silang convention center na gaganapin sa lugar nila is yung TESDA. Lahat ng buong DepEd sa entire region ng Vizcaya at saka ng Manila is doon po convention.
sila na kung sino yung magiging chef nila dun sa convention. Yung kung trabaho ko dati is I'm a professional chef. Pero nawala siya nung nagkaroon ako ng depression. Pero dun sa Diviskaya is parang destiny. Yung lugar, yung may-ari, yung pagkakataon na dumaan ako doon is ako yung nakapagluto dun sa... Kaya nagamit ko uli siya. Nagamit ko uli yung experience ko before. Yung kung ano yung profession ko before doon siya talaga nag-circulate. Sabi nila, akala ko nagbibisikleta lang siya pala yung nagluto doon sa convention. Tinawag akong chef doon ulit. Pero sabi ko, ako lang po si Victor Salas na Filipino ko. Kung baga sa hinayar nila ako, ayaw nila akong paalisin, ayaw nila akong pauwiin. Sabi nila, disregard ko na daw yung travel ko. Pero nung kinuwento ko yung travel ko, kung gaano siya kalalim sa akin, naiintindihan nila. Pero sabi nila, bago ako umalis, promise, babalik ka. Hindi ko siya ina-highlights yung pagiging chef ko, pero ina-highlights ko yung travel ko, kung paano ako nag-start dito sa Philippine Look ko. Kaya yung achievement ng travel, sobrang dinanamnam ko siya para sa sarili ko kasi na-overcome ko yung pinagdadaanan ko before. At the same time, mas marami siyang na-build na relationship, friends, families, tapos marami akong naging connect sa LGU para ibigay natin yung advocacy natin na magturo sa LGU para sa livelihood program nila. Kaya, hindi ko siya pinagyayabang, pero sa sarili ko, proud na proud ako na nagawa ko kasi eto lang ako. Pero ang wish ko dito sa birthday ko is magtuloy-tuloy yung ating kalusugan. Lahat ng workshop ko na pupuntahan sa mga susunod na travel ko, ayun yung mas malaking part ng binivision ng third look ko. Kasi mas malaki yung iniisip ko na magiging fan niya. Pero hindi ko siya ipopost sa Facebook para manghingi ako. Gagawa ko ng paraan para maibigay ko yung kung ano yung kailangan ng aking advokasya. At the same time, syempre, alam natin maraming nagdarasal sa atin. Natuloy niyo lang po yung pagdarasal sa travel ko. At the same time, wag natin bigyan ng division ng bawat biking communities regardless kung ano yung gamit mo. Mas maganda, mas malawak yung mapupuntahan natin dahil dun sa advokasya natin na isi-share natin. Like the Maru company, Maru Bicycle Philippines is more on family-oriented cycling community siya. Kaya sobrang thankful po ako, Sir Nico, sa buong part ng Maru Bicycle Philippines, Starbike, Cyclus, Starbike Festival. Lahat po nang nandun sa umbrella ng Maru. Sobrang thankful po kasi hindi tayo ganun kataas pero inisip niya na tayo yung gamitin para magkaroon ng mas malawak na advokasya ng cycling community. Thank you po. Maraming salamat po. Hoping lahat po ng mga details pwede kayo magtanong o pwede kayo mag-grab sa mga post ko. Gawa ko yun ng istorya na makakatulong sa cycling community na gusto nating pag-aaral nito. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sir Vic. Nagpapasalamat kami sa mga pumunta rin ngayon na patuloy na sumusuporta kay Sir Vic. So yung sa mga hindi nakakaalam, yung kwento kaya ako nakilala si Tatay Vic is dahil rin kay Nardo Futek. Actually, talagang si Nardo Futek matagal niya nang sinasabi na tulungan natin si Tatay Vic kasi maganda yung advokasya niya, So, nagpapasalamat rin ako kay Nards na alam mo, connect-connect yan sa buhay natin. Pag may na-meet tayo, connect-connect yan Yung mga taong na-meet natin is mahalaga na yan. Forever yan mag-stay sa atin. Kaya masayang-masaya ako na nakilala ko rin si Tatay Vic at patuloy akong sumusuporta sa lahat na ng loop mo. Mag-ano kami, si Maru planning nga, sabi nga namin talagang gagawa kami ng pang Philippine loop na touring bike. At siguraduhin namin na masisubukan mo yun. Sige po.
Maraming salamat po. Ito po, papasa ko na ulit yung isang mic. Speaking of Philippine touring bike, si Maru yan, dinedevelop na namin ngayon yung touring bike na abot kaya. Sooner yung mga mountains para sa rock nyo, sa bag, may bag. Siyempre magkakaroon din yan ng bag. Bike bag si Maru. And hopefully yan, makakatulong to sa Pilipino po. And susubukan namin na siyempre abot kaya. Para imagine mo, lahat ng mga Pilipino naka-Maru na. Diba? Kasi yun naman ang goal ni Maru. Kaya nga, Maru stands for means circle. Yun ang ibig sabihin ng goal ni Maru. Okay? Thank you so much sa pumunta. May pagkain po. Ito, paparapol pa natin ito. Thank you din sa Cyclus. Grabe. Sobrang sipag nito mga to. Preparation pa lang. Imagine, sarap ng lumpia. Check ko mamaya yung mga bulsa niya dyan. Yung lumpia. Baka may nag-sharon dyan. Enjoy lang, enjoy. Isang magandang araw po. Dumating na naman po tayo sa panibagong yugto ng ating buhay. Dinugtungan tayo ng panibagong pagkakataon. Lakas, kalusugan ng pangangatawan. Kaya nagpapasalamat tayo sa may likha dahil November na naman, kaarawan natin ngayon. Kaya sineselebrate natin yung mga nagawa natin, accomplish natin dito sa travel natin, doon sa unang Philippine Loop. Sa unang Philippine Loop, yung purpose niya is to conquer yung aking depression. Yun yung unang ng Philippine Loop ko. Kaya po masasabi natin na makulay siya dahil yung pinagdaanan natin dito sa pagbabike natin ang nagbigay ng kasagutan kung ano ba yung mga pinagdadaanan ng mga ilang taon na lumipas. Tapos yung pangalawa, ginawa natin yung pangalawang Philippine Loop pero meron siyang kaakibat na physical penitensya. At the same time, meron tayong advokasya na dinala na makapag-workshop tayo sa mga community na tumulong sa atin nung una. Ginawa natin na para magkaroon ng kabuluhan yung pagbibisikleta natin. At kung paano ba malalagpasan yung una at saka yung pangalawa dito sa travel natin. Sobrang hiningi natin itong papasalamat yung pangalawa kasi Mindanao, Visayas, at natapos natin yung Luzon na merong purpose yung paggawa at pagtulong natin ng bracelet making workshop sa mga community na tumulong sa atin. Kaya po sobrang blessed. Yung una, nalagpasan natin yung depression. Pangalawa, ito naman po, na-conquer natin na kahit na dun sa tinatawag nating financial support na nanggagaling dun sa mga ginagawa nating bracelet. At siyempre, dun sa mga tumulong sa atin na magkaroon ng katuparan yung ating advokasya sa pagbabisikleta. Kaya po nagpapasalamat tayo. Ngayon po, birthday ko, maraming sumuporta na mga kasama natin siklista para sumama sa atin dito sa Cyclus, dito sa Molino. Bibigyan ko po kayo ng marami nagtatanong kung ito na ba yung katapusan ng pagbibisikleta ko kasi natapos ko na yung second Philippine Loop. Pero kasi once na naumpisahan mo yung advokasya mo, hindi ka titigil. Pero kung nagawa ko yung una na ang financial natin is nanggagaling lang sa bracelet at yung pangalawa, ganun din, dun din siya nanggagaling. Pero itong pangatlo, iniisip ko pa lang pero alam ko tutulungan ulit tayo at pagkakalooban tayo ng lakas ng ating may likha na gumawa sa atin, na gawin natin kung ano yung purpose natin dito sa pagbibisikleta at the same time para makatulong na mali natin yung mga nakakasalubong natin sa pagbibisikleta natin, meron din mas malalim na pinagdadaanan. Kaya ang plano ko po, sana ipagkaloob sa akin yung nasa malawak na kaisipan ko na maitaguyod yun, mailagpasan natin. Kung ayoko sana siyang bigyan kung saang lugar, no? Pero doon kasi siya parang ang bilis ng turnaround niya na nagbalik
Pero ito yung siguro yung kasagutan dun sa una at pangalawa. Yung pangatlo, gagawin natin mas makabuluhan, mas aabangan ng mga sumuporta sa atin nung una at saka pangalawa. At saka ito, kung sa akin personal achievement, no, masasabi nating talagang gagawin nating posible ang imposible. Kaya po, alam ko, pagka ginawa ko itong pangatlo at nandito kayo susuporta at susubaybayan niyo ulit yung aking paglalakbay. Kaya po ito, dedicate natin dun sa una, pangalawa, at sa pangatlo, mas marami po tayong matutulungan. At sa hihilingin po natin ulit yung lakas, yung oras, yung pinansyal, alam natin na nalagpasan na natin yung ganun. Kaya yun pa rin po ang gagamitin natin sa pangatlong pagkakataon. Kaya bibigyan ko lang po kayo ng konti, pero sa norte siya mag-uumpisa. Alam ko po na pinadaan ako doon, hindi siya nagkataon lang, tinadhana po siya. Kaya po maraming salamat po dun sa mga taong sumusuporta mula una hanggang sa pangalawa kong ginawa. At yung pangatlo, dedicate po natin to sa lahat. Sa lahat po ng kaibigan natin, kaibigan ng kaibigan natin, family po, ng family at family natin. Maraming salamat po.